Isang malungkot na balita, binalot po ng controversial ito pong US Chess Championship 2024. Naku, naapektuhan ng malaki si Wesley. Pero bago ko po ikwento yon, analyze muna natin yung nangyaring laban sa round number 5 between Grandmaster Wasiso at Grandmaster Sam Sebian. Puti po dito si Wesley. Sipot po ang tinira niya. Nag-E5 yung kalaban. So, English opening, King English variation, parang reverse Sicilian lang. Nag-Knight C3, Knight F6, tumira po ng Knight F3, nag-Knight C6. Ito yung tinatawag nilang English variation na 4 knights. Ayun, no? 4 na kabayo nilabas. Tumira po yan ng G3, typical, D5. Ayan na po. Parang ano yan eh. Parang reverse na Sicilian Dragon. So, kinapture po yan, binawi na kabayo, and then Bishop G2. Umatras yung kabayo. Knight B6 lang. Bakit? Umiwas po yun sa idea ng capture eh, tas may ganon. Kaya umatras agad. Pagkatras, nag-castling si Wesley, Bishop E7 develop, and then nag-Rook B1 lang. Mukhang matinding preparasyon ni Wasiso yan. Kung titingnan nyo po, pareho pong mabilis tumira yung dalawa. Ang tanong dyan para saan ba yung Rook B1? Gusto pong mag-B4 niyan. Siguro isipin niya, Coach, pag nag-B4 ka, depensado ng dalawang PSN, bakit niya gagawin? Malilibre po yung E5 doon. Kaya nga ang ginawa po ni Sebian, nag-A5. Tagal nag-isip na Sebian. Pero alam niyo po ba, yan yung number 1 engine move. Ibig sabihin, nakapa ni Sebian yan. At yung A5, sinagot ni Wesley ng D3. So kung mapapansin nyo yung oras si Wesley, mabilis na naman si Wesley. Medyo preparado. Anong nangyari? Nag-Bishop E6 develop. Tumira lang po ng Bishop E3. Mabilis pa rin si West. Nag-castling lang po yan na sinagot ni Wesley ng A3 lang. Tumataas ang oras si Wesley. Lamang na po siya ng halos or eksakto po. Kung tama mat ko, 16 na minuto. Ay hindi, 18 minutes pala. Malimat ko. Basta, lamang po siya sa oras. Ang tinira po niya, nag-Rook E8. Pagka-Rook E8, nag-Rook sa may E1, tumalon Knight D5. Alam niyo po ba yung kalaban ni Wesley? Hindi niya alam yung opening pero nakakapa niya ng gusto. Si Wesley, sa part po na to, medyo nag-iisip na din kasi bumaba na yung oras niya eh. Pagka Knight D5 po, kinapture ni Wesley yan, Bishop takes D5, and then nag-queen lang sa A5 na kung saan lamang pa rin si Wesley na oras, 19 minutes po halos. Pero ang evaluation ng engine dito, equal lang. Ang tanong ko, para saan ba yung Queen A5? Bukod po sa para ma-develop po yan, mag-connect yung dalawang tore, pine-prevent niya po yung tulak ng pawn. Ngayon, later on, pwede niya pong i-Rook C1 yan, may pressure po yan doon. Yung bishop, pag nabuksan, medyo may dating doon. Okay? So, ang ginawa po niyan, nag-Bishop F6. Naku po, number 1 engine move pa rin. No? Sinagot ni Wesley ng Rook C1. Yung isang tore pala ilalagay. Pagka Rook C1, nag-Knight D4, tumalon, pinapalit lang na kinapture po yan ni Wesley. Pagka takes, kinapture muna yung bishop. And then si Wesley sumingit ng tiradang Knight E6. Para saan po yung Knight E6? Bakit hindi mo na kinapture? Kasi pag kinain niya agad, mapupuan takes, mabubuksan na ganun. At least ito, pagka Rook takes Knight, kasi inatake yung Reyna, kain lang doon, walang bukas po na e-file at tuloy po ang pressure na pwede ibigay doon. Anyway, dahil may pressure nga po sa C7, C6 po yan eh. Kung titingnan nyo yung oras, mahigit 30 minuto na yung kalamangan ni Wesley. Ayoko nang sabihin ko ano eksakto. Pero natitemp ako eh. 33 minutes and 31 seconds. So, tama mat ko doon. Pagka C6, nag-queen lang po doon. Bakit? Para hindi maitulak to. Yun talaga yung threat niyan eh. Yung C6. Bukod po sa tinatanggal yung pressure sa C7. Ngayon, yung Queen E4, may threat na ganun. Kaya ang tinira po niyan, Bishop E7 lang. Pagka Bishop E7, nag-Rook sa C4, pipilahan na sinagot ng G6. Ayun pala yung idea ng atras, no? Para makapag F5 later on, tumira po ng G4 para prevent yung F5 na sinagot lang ng Bishop to G5. Pinapalit yung Bishop at nag-Rook lang po sa H1 si Wesley. Para saan yung Rook sa H1? Para makapagtuloy-tuloy atake. Kaso kinapture na nga po yung kanyang bishop na binawi po, and then queen check lang, hinarangan ng pawn, tapos B5 na. Ayun, nakapag B5 na eh.
So pagka B5, napilitang umatras yan, and then hinamon, pinapalit yung reyna na hindi tinex ni Wesley. Pag kinapture niya po kasi yan, mabubuksa to, magkakaroon ng weakness. Ang ginawa niya, Queen E4. Ikaw ang mag-takes dyan. Tapos may pila doon. Okay? Sinagot po yan ng Rook F8. Aba, titirahan ka pa rin talaga ng F5 na kung saan kinapture na ni West. Mag-F5 binawi po. Na sinagot po ng A4. Ayan. So, pagka A4 po, slightly better daw po dito si West. Pero konting-konti lang. So, sinagot po yan ng Rook Fe8 na tinirahan ng King F2 para depensahan po yung pawn sa E2. Nag-Rook naman po sa E5 na sinagot ng capture. Na kung saan yan na daw po yung medyo nawala po yung chance ni Wesley talaga magpilit. Though equal pa rin pag hindi mo kinapture, ang sinasuggest kasi ng engine, B3 lang daw. Ayan, mamimaintain daw yung kapiranggot na kalamangan. Bakit po kailangan ng B3? Para yung weakness po nandito. Ang ginawa po kasi ni Wesley, kinapture niya, pagka rook takes, ayun, may weakness din dito. Pero hindi niya na-expect yung rook takes na nakapagbigay pressure po sa B2. So, pareho silang may weakness. So, ang ginawa po ni Wesley, nag-rook A1. Okay? Ayaw niyang ibigay ito, of course. Ang gagawin niya, didepensahan muna para pwedeng i-capture na sinagot ng G5 lang. Pagka G5, ayun na. Nag-B3 nga lang si Wesley. So, B3, hindi na po dinipensahan. Bagkus, pag kinapture naman yung B3, may takes doon. Okay? So, ang tinira niyan, si E5 Kasi libre yung pawn Ayaw niyang kainin to dahil ayaw niyang ibigay yon kasi mapipilahan yung mga pawn, magkaganunan di ba? Kaya ang tinira ni Wesley, nag-rook A4. Pagka rook A4, in H6 lang. Kunat ni Sabian. At eto po, tingnan niyo po yung oras. Mababa na masyado oras si Wesley. Kasi kakaisip niya dyan kung paano pipilitin No? Lumamang na si Sabian sa oras. Ang ginawa, nag-rook A2, bumalik doon or dilipat yung isang tore para kainin yung A5. Kinain na po yung pawn sa B3, kinain na nga yung A5, at ito po ay completely equal down, sabi ng engine. So, pinapressure po yung C5, dinipensahan, pinalit yung tore, at ang ending po niyan, very equal, wala. Ayan, walang magawa. O, ayan, nagpabalik-balik na lang, at tinabla na nga, dahil wala na pong magawang improvement. Ngayon, ano yung masamang balitang controversial na nakaapekto kay Wesley? Tingnan nyo po muna yung kanila pong accuracy bala. Ipakita ko muna. Ayan po yung kanilang accuracy. Meron po silang 98.7 at 98.8 accuracy. So, walang nagkamali. Halos perfect game. Kaya nauwi sa tabla na ibabash ng karamihan. Ang hina naman yan. Subukan nyo nga kahit 90% lang na accuracy. Baka di nyo pa magawa. Anyway, ito po yung masamang balita. Ipapakita ko lang. Tingnan nyo po ang standing ni Wesley. Nakikita nyo po, no? Kung mapapansin nyo dyan, 5 tabla. Pero, nung round number 2, nanalo po siya kay Christopher Yu na tinanggal sa tournament. Yan ang controversial. Bakit tinanggal sa tournament? Ito po, tingnan nyo. Tinanggal sa torneo. Anong nangyari? Ito po yung pinaka-official statement, no? So, CEO po ay 17 years old pa lang. Ito po statement ng St. Louis Chess Club. So, basically, at the conclusion of his game, October 16, Grandmaster Yu crumpled his score sheet. Natalo po siya kay Fabiano Caruana nung round number 4. Tapos, nilukot niya score sheets niya. Sabay, alis agad sa playing hall. At ito yung pinakamatinding ginawa niya Naiintindihan natin, natalo siya, bad trip siya. Lamang siya doon, quality up siya kay Fabi, pero natalo siya So, ang nangyari, pagkalabas niya, yung videographer, nakatalikod, sinuntok niya sa likod. Sinuntok niya na lang nang walang kalatoy-latoy. At ang nangyari nga po, nagulat lahat, pinatawag pa yung pulis sa ginawa niyang pananakit. So, ang ending, di ka rin may respeto sa code of conduct ng torneo, tanggal ka na. Hindi lang yun, matindi po ang nangyari. Ayan Yung resulta niya po mula round 1 at round 5, tinanggal na, annulled na. At basically, yung panalo ni Wesley, naglaho. Natitirang panalo, yung pa yung natanggal. Yan ang nangyari.
Grabe 'no. Ngayon, anong development ng story na 'to? Tingnan niyo na lang po, abangan niyo po. Grabe, ako malungkot, eh. Isang panalo ni Wesley nawala pa. Abangan po natin mga susunod na balita. Muli ito po inyong Coach P, Master Lenya Gauso. Hanggang sa muling pagkikita, God bless po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.